tiwala. Itaas natin ang ating mga kamay at sabay-sabay natin ideklara ang pangako ng ating Panginoon. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our amen ascends to God for His glory. Come on, church, let's declare God's promises. God will bless all the work of my hands. I will lend to many nations and borrow from men. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised to accuse me. Benefits I will ensure. My vindication will come from the Lord. I will thrive like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With a long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. God will bless me with many good things. I will experience His fullness in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, tayo ay manalangin at iupo natin ang ating mga at ibigin po natin ang ating mga. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamat at namin ang ating buhay. Ikaw ang aming mabuting pastor na hindi nagkukulang, hindi nangiiwan, at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Sa pagpunta namin dito sa iyong tahanan, Panginoon, nilalapit namin sa iyo, mahabaging trono, ang lahat ng aming nalalakarin at mga kabigatan sa puso namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kung paano hindi mo pinagkait ang kaisa-isang mga anak, ay kaya mo rin ibigay ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kaya mo alisin ang mga takot at pangamba sa puso namin, Panginoon. Kaya mo pagalingin ang may mga sakit. Hihilumin mo ang mga puso na sasaktan, Panginoon, at palalakasin mo ang mga nangihina at pagpapalain mo ang lahat na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sapagkat kapag ka sa iyong mga pangako, pinatunayan na ito sa krus, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo, kagalingan, provisyon sa kakulangan, pabor, proteksyon, kapayapaan, at pag-ibig na nagmumula sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw ay mabuti at mapagmahal na Ama. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Manahan ka sa aming mga awitin at papuri at pagsamba. Lahat ng ito ay tinataas namin sa mga pagayanihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa kanyang salita, ako ay kapal sa aking pangako at hindi magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at pangako sila magiging kapal sa akin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sinabi ng ating Panginoon, ito ay
We are safe in the presence of our Lord Jesus Christ. Hindi po niya tayo pinabayaan, hindi niya po tayo iniwan sa mga panahon ng pagkakas. At ito yung tuloy po na ito, i-share ko lang po, dalawa po sa klase ko sa dialysis center ang kinuha na rin po ng Panginoon. Sa bawat buhay ko na nakikita ko kinuha ng Panginoon sa dialysis center namin, nagkakaroon ako ng realization na ang bawat araw na mag-iisip natin ay isang napakalaking regalo galing sa Panginoon. Hindi po lahat nakakapunta sa bahay sa bata para magpuri, personal na sumumpa sa Panginoon. Yung iba, nasa wheelchair, nasa higaan, yung mga hindi sila makatayo, hindi na mahihilos sa kanilang katawan. Pero tayo nandito po tayo sa bahay sa bahan. Pinagpagpasalamat po natin sa Panginoon ang kalakasan, patuloy niyang binibigay sa atin. Sa bawat linggo na dumarating, nire-restore na po yung kalakasan natin para tayo po ay personal na makapagpuri at sumamba sa Kanya. Dahil sa pagkakataon mo ito, patuloy na itaas po natin ang ating buhay, ang ating puso, buksan po natin. Sama-sama po natin purihin at dakilahin ang Panginoon.
sila. Thank you, Lord, sa ating mga kids church. Kung may mga bata pa dyan, kami paakyat na po. Oo, meron na po tayong teacher sa taas umakyat na. Kaya kalma sila. Salamat sa ating Panginoon. At hindi ko napapatagalin mga kapatid. I was so blessed nang narinig ko itong great testimony ng ating kapatid. And to encourage us sa lahat ng mga hindi naka-attend kanina, let me call on our sister in Christ, Sister Ruth Inono. Hello po! Magpalang hapon po sa lahat. Hi! Hello! God is good? And all the time? Very good naman ang mga anak ko. Ayan. So, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po uli si Sister Ruth ng Young Pro Ministry at kasalukuyang naglilingkod bilang leader sa ating mga kabataan o mas kilalang Growing Teens at Gen Z Ministry. So kung inyo po matatandaan, ibinahagi ko dati kung paano ako iniligtas ng Panginoon mula sa napakadilim na nakaraan. Dati akong nalunod sa mga bisyo, lulong sa addiction, nawala ng direksyon mula sa isang broken family, at naghahanap ng pagmamahal sa maling paraan sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa ko, babae. Siningil ng aking mga maling direksyon ang aking katawan, dumanas ako ng iba't ibang malalalang sakit, na-stroke ako sa edad na 22 years old at na-diagnose na may major depressive disorder na humantong pa sa mga suicidal attempts. Ngunit, napakabuti po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng patuloy ng panalangin ng aking ina, ang Sis Lola, at sa walang kapit na pagtawag sa akin ng Lord sa aking OPM or online prayer meeting, natagpuan po ako ni Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang mga bago ay dumating na. Yan. Unti-unti niyang tinanggal ang aking mga strongholds, binago ang mga pagnanasa ng puso ko, at opo, totoo po, lalaki na po ang gusto ko. At ito, pinagaling nga ang aking katawan mula sa pagiging bilanggo ng sakit at kasalanan. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, alam po natin ito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Binigyan niya ako ng bagong simula, kapayapaan, at tunay na kalayaan. Amen. At syempre, hindi doon natapos ang pagkilos ng Diyos. Kung ipinadama niya sa akin ang kanyang kapangyarihan sa aking kalusugan at spiritual na buhay, nais ko namang ipatotoo ngayon kung paano niya ipinakita siya ang Diyos ng kabuhayan. Nais kong ibahagi kung paano ako dinala ng Lord mula sa matinding pagkakautang patungo sa financial freedom. Bigyan ko lang po kayo ng quick background. Lumaki po ako na parang isang prinsesa. Once upon a time. Kaya nag-iisang anak lang po kasi ako, no? At saka nag-iisang ako. So lahat ng laruan, meron ako, nag-aaral sa private
nagtrabaho na po ako bilang tagabugas ng pinggan sa isang karinderya. At nung 16 to 17 years old naman ako, pumasok naman ako sa mga fast food chains. Sa Jollibee, sa Chowking, at sa McDo. At pagtungtong ko naman ng 18, pumasok ako sa call center at huminto sa pag-aaral. Nung ko sinabi na, gagawin ko umaga at gabi. Gagawin ko umaga. Ayan, dahil pang gabi nga ako ang call center. So, hindi pa ako humigil magtrabaho simula noon. Dumating pa nga sa punto na wala na talagang natitira. Kahit pamasahe ay wala. Kaya nilalakad ko po, kung familiar ko kayo sa Ortigas, nilalakad ko po simula Ortigas Center hanggang Rosario na may sinisipang bato. Kapag naman nagugutom ako, kung walang ang aking sikmura, pupunta po ako sa food court sa may Mega Mall. Dalawa po yung food court dun eh, sa Mega 8 at Mega B. So pupunta po ako doon sa food court para kumain ng mga tira-tirang pagkain at iinom ng maraming tubig mula sa drinking fountain. Kasi libre po yung fountain doon eh. Ano yung inumin. So doon pumupusogin yung sarili ko. Para pagdating sa bahay, tutulog na lang ako. Dahil naumasa ako sa sarili kong lakas, idinaan ko ang bigat sa mga maling bagay. Tulad ng aking bisyo, ng yosi, inom, tambay, mga barkada, maling relasyon, hanggang sa dumating ang napakalaking utang na umabot na halos 1,750,000 po ang naging utang ko. So sa gitna ng kawalan ng pag-asa, narinig ko ang panawagan ng Lord. Narinig ko ang preaching ni Pastor Banton tungkol sa pagtatize. Noong una, nagdadalawang isip ako. Sabi ko, Lord, imbis na ipagtatize ko, pagbabayad ko na lang po sa utang. Total, maintindihin ka naman, di ba, Lord? Ngunit talagang inarausap ako ng Lord. Sabi niya pa sa akin, hamunin ko pa siya. Grabe sa Lord. Pinakita niya sa akin yung Malakay 3 verse 10. Sabi niya doon, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Ang Panginoong makapangyarihan, dalhin niyo ng buo ang inyong mga itapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa niyo, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. So naisip ko noon, mag-times man ako o hindi, may utang na rin ako. So bakit hindi ko na lang sumunod sa Lord tulad ng kanyang panawagan? At tunay nga po, pinalaya ako ng Panginoon sa utang. Amen. Sa isang igla, inalis sa pangalan ko ang mga utang na hindi naman po talaga sa amin. Inalis ni Lord sa pangalan ko more than half ng halaga at nilagay niya sa pangalan ng karelasyon naman. Yung utang na yun, sa ex ko talaga. Nakapangalan lang sa akin. Pero inalis na ni Lord. At yung natira nga po na balanse ay binayaran ng miracle ng Panginoon. Dati, tatlo nga po yung may malaking sahod. Nasasapat sa aming pangangailangan plus may mga commission pa sa mga close deals. At ito nga yung naging daluyan ng Lord para makabayad ako sa aking mga utang. At nagulat na lang ako, bayad na po lahat ng utang ko. Amen. Hindi pa doon, may bonus pa. Dati, ayan, pupunta po kami sa bahay, kasama yung worship team dati, nag-video okay kami, cellphone lang po gamit namin. Kasi kasi pa sila yan nun eh. Wala pa kaming TV noon, sa cellphone lang kami nag-video okay. Pero dahil dito, may bonus si Lord, binigyan po ako ng malaking
excited. Hindi tayo excited sa mga pagsubok. Nagsara po yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ng 3 taon. Planado ko naman magpahinga ng mga 2 months, pero umabot ko ng 3 months, ng 4 months, naging mahirap po yung pag-a-apply. Tuwing maganda yung interview, biglang may nangyayari, hindi ko maintindihan. At hindi na tutuloy yung mga application. May napipiling iba, maganda naman yung interview, sasabihin nila sa akin, okay naman. Hindi ko maintindihan bakit hindi ako biglang napipili. Nung may tumawag naman sa aking kumpanya, ang offer naman nila sa akin na sahod ay kalahati lang ang inaasahan ko. Ngunit alam ko na God is in control. Pumirma ako ng kontrata dahil kapag balik-balik ko yung computation sa calculator, hindi talaga magkakasya sa monthly expenses namin. Sa kabila nito, mga kapatid, nagtiwala ako. Sa aking unang sahod, ibinigay ko bilang aking first fruit. Walang labis, walang kulang. Sabi sa Kawikaan 3 verses 9 to 11, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Amen. Pagbigay ko nga po ng aming first fruit, doon ko po na-realize, mga kapatid, na sa loob ng 4 months na hindi ako nagtatrabaho, wala pong delinquency. Wala akong na-miss ni isang bayarin. Bayad yung monthly amortization ng aming kotse, walang linti sa kuryente, hindi kami naputulan, nakabayad ng tubig, internet, at higit sa lahat, busog po kami ni Mami. Pinapakain po kami ng Lord. Amen. At hindi nga po na natapos ang Diyos. Pagkalipas ng 1 buwan, nagkaroon ako agad ng salary increase. At paglipas naman ng 3 buwan, na-promote ako at nadoble ang aking sahod. Talaga naman, tinis lang ni Lord ang aking pananampalataya kung magiging tapat ako sa maliit upang pagkatiwalaan sa malaki. At ito na nga, nung itinayo itong church sa Andrea, nagkaroon ng mga pangangailangan. So kung napapansin nyo, medyo tumatalbog po yung tunog talaga dito. Kailangan po ng church natin ng mga acoustic panels or sound panels. At narinig ko nga po ang panawagan. Sa computation ni Pastor, nung nakita ko, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, kung 2-5, bawat isa sa amin ni Mami, 2 kami, 2-5 times 2 equals? Very good. 5,000 kami. Ayan. So, meron akong ine-expect nun na commission. Kaya nga lang, maliit lang yung sales natin. No? So, maliit lang yung commission. Yung sasapat lang, nakalahati ng commission ko, ibibigay ko sa church. So, sabi ko, sige Lord, bibigay ko sa'yo yung kalahati ng commission ko. Kasi alam ko sa sakto, 5,000 eh. Diba? Alam ko na sasapat. Pero alam niyo ba, alam ng Diyos, ang pangangailangan ng kanyang iglesia at kanyang mga anak, buong huling linggo ng June, sa biyaya ng Diyos, sunod na close deals ang binigay sa akin. At ang inaasahan kong komisyon, hindi lang dinoble ng Lord, pinrimple ng Lord at ginawa. Dahil tapat ang Diyos, tinupad ko ang aming pangako. Ibinigay ko yung kalahati sa church, so triple na yung nabigay sa bahay ng Lord. At syempre, triple rin yung bumalik sa amin. Kasi nga kalahati kami din. Amen.
Hindi pa natapos doon. Nabilan ko pa po si Mami ng bagong refrigerator at ng bagong air fryer. Talaga naman, minuto na siya. Uy! Hindi pa nga doon natapos si Lord. Nung nakaraang buwan, July, nag-break pa po namin ang highest sales record sa buong kasaysayan ng kumpanya mula nang magbukas. So truly, He is a rewarder. Mga kapatid, ang aking patotoo ay buhay na patunay na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang at kailanman hindi nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Sabi sa 2 Corinthians 9 verses 6 to 8, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang basya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nahaharap sa matinding pagsubok sa inyong mga finances, mga kapatid, kung meron kayong mga pagkakautang o sa mga kawalan ng trabaho, huwag mong hawakan ng mahigpit ang kung anong meron ka sa iyong mga kamay. Subukan mo ang Panginoon. Kung nagawa ito ng Panginoon sa buhay mo, magagawa niya rin ito sa iyo. Huwag mong mataundan na magtanim at magtiwala sa kaharian ng Diyos. Kung tinatawag ni Lord ang mga puso niyo, mga kapatid, sumunod ka ng may pananampalataya. Ibigay mo yung nararapat sa Kanya, ang iyong mga inapo, na pagmamayari naman talaga ng Diyos, ibalik natin sa Kanya yung 10%. Yung first fruit, ihandog natin ang ating mga unang ani bilang pagkilala na siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para kumita. At ang inyong mga offering at seeds ng may kagalakan para sa mga pangangailangan ng church tulad ng sound panels dito sa Andrea. At higit sa lahat, ang inyong mga pananampalataya na kayang-kayang mag-provide ng ating Panginoon. Mga kapatid, subukan mo ang Panginoon sa iyong pagbibigay ng may kagalakan at pananampalataya. Ibalik natin ang nararapat sa Kanya. At mga kapatid, panoorin niyo kung paano niya bubuksan ang mga bintana ng langit para sa inyo. Kung nagawa ito ng Lord sa isang tulad kong dating lubog sa kasalanan at baon na baon sa utang, gagawin din niya ng Panginoon sa buhay. Kaya ibalik natin ang lahat ng papuri, pasasalamat at dakilang karangalan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Sige, taas na po natin ang ating mga iwapo, mga tithes and offering, itaas po natin. Amen. Thank you, Lord. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong walang katapusang kabutihan, Lord. Tapat na pagmamahal at sa pagiging aming Jehovah Jireh. Binabalik po namin sa inyo ngayon ang aming mga tithes and offering. Nilalapit po namin ang mga ito ng may bukas, masaya, at nagpapasalamat na puso. Naway magamit po ang mga ito para sa pagpapalawak ng iyong harian, sa pagsuporta sa iyong simbahan, at sa pag-abot pa ng maraming
kaluluwa para sa iyong kadakilaan. Bless mo po ang bawat kamay na nagbibigay ngayon. Buksan mo po ang mga bintana ng langit at ibuhos ang inyong sobrang pagpapala sa kanilang mga pamilya, trabaho, negosyo at kalusugan. Lukupan mo po kami ng inyong banal na dugo at ilayo sa mga gawa ng kaaway na magsisira sa aming mga pamumuhay at patuloy mo kaming ingatan, palaguin at gawing daluyan ng inyong pagpapala sa iba. Kaya sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Thank you, Lord. Kami po pala ang Women's Ministry sa mahal na mga kababayan na isa, nagmamalasak at nagpapatibayan ng loob sa pananampalataya. Narito po kami ng mga kababayan binabago ng Diyos upang kamitan siya ang magpasalamat sa kanyang kapagitan. Sabi nga po sa mga outreach chapter 136 verse 1, purihin